Climate resilience at sustainable urban development ating pag-uusapan kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Assistant Secretary Maylene Rivera. Asik Maylene, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Ms. Cheryl and Asik Albert. Welcome, Asik Maylene. Thank you for having me here. Asik, una po sa lahat, paano po nakakadagdag ang poor land use planning sa pagbaha sa mga lugar tulad ng Metro Manila? Actually, alam mo yung usapin ng pagbaha, hindi lang yan engineering problem eh. It's really an urban planning and land use planning problem, no? So, nararanasan natin ngayon, resulta ng napakatagal na panahon ng mga pagkakamali at pagkukulang sa pagpaplano, no? Halimbawa, alam mo, napaka-importante yung location sa pagtatayo ng anumang istruktura, di ba, ng ating mga kabahayan, sa natin tatayo ang mga malls, sa natin tatayo ang ating mga industrial areas. Very important yung location. So, kung mayroong tamang pagpaplano, iiwasan natin yung mga pagtatayo sa mga lugar na mabababa at magkukos ng baha, di ba? Bigyan natin example para madaling maintindihan. Halimbawa, alam mo yung pagka ang tubig naman ay hindi yan namimili yan ay hindi namimili ng boundaries or wala yang napipigil ng political boundaries or administrative boundaries. So kung nasa ang tubig pupunta kung saan mas mababa ang lugar, di ba? So kaya importante yung mga ilog kasi diyan ang natural na daluyan ng tubig. Diba, yung ating mga estero, ay yung mga kanal, yung mga drainage, yung mga floodway, dyan dumadaan talaga ang tubig. Pero pag nabarahan ito, so ano mangyayari? Yung tubig, hahanap na ibang pupuntahan, di ba? So naturally, pupunta yan sa mga mas mababang lugar, sa ating mga kabahayan, di ba? Sa ating mga business areas, business centers, sa eskwelahan, even sa hospital, binabaha na ngayon. So very important na panatilihin nating clear yung ating mga daluyang tubig. No? So kung meron yung mga nakablock ngayon, mga informal settlements for instance, o may mga nag-encroach dun sa 3-meter easement. Ayan. Kasi under the water code, di ba? Yes. Parang yung 3 meters, hindi yan dapat tayuan. Pero nakikita natin, kasi pag umapaw ang ilog, yun yung buffer mo di ba? Doon pupunta yung excess water. Pero kung sinakop mo, nag-encroach ka, doon sa buffer zones na yon, so liliit, kikitid ang ilog, di ba? So yan, magkokos yan ng pagbaha. So kung walang tamang pagpaplano, hindi long-term ang pagpaplano natin, hindi ridge-drift approach ang ating pagpaplano. So we'll encounter not just flooding but a lot more hazards and disasters. Susugan ko na po yan, no? Hindi lahat ng ating mga kababayan ang nakakakilala kung ano yung DSUD. Sa totoo lang po, maski sa gobyerno yung mga pag sinabi, ano ba ang ibig sabihin ng DSUD, yung ating Department of Human Settlements and Urban Development. Ang tanong po natin, Asek, ano po ba yung tungkulin ng Department of Housing, so diba, ako rin, nalito rin ako, Department of Human Settlements and Urban Development, ano ang role ng DSUD sa pagtitiyak na ang mga proyekto sa pabahay, nabanggit nyo na po, yung tubig pupunta yan kung saan yung gusto pumunta Ano po yung role ng DSUD? Oo. Sagutin ko muna yung DSUD kasi parang meron kami mga attached agencies tulad ng NHA, tulad ng Pag-ibig Fund, mas kilala yan ng mga tao kasi ang alam lang ay sa DSUD housing. Pero may iba pa kaming mandato. We are a policy making, program coordination, regulatory agencies. Pagdating sa pagpaplano ng lupa o land use and urban development, no, ibig sabihin hindi lang tayo nagtatayo ng bahay, dapat titingnan natin yung buong komunidad, no. So yan ang aming mandato na magtakda, gumawa ng mga polisiya, ng mga guidelines na pwedeng gamitin ng ating mga local governments, even the private sector kapag sila ay nagtatayo ng mga kabahayan at iba pang mga urban development projects. So we issue policies and then we also regulate and monitor compliance to the regulations and policies that we have set. So yung mga, i-follow up ko lang, Asek, yung pong mga zoning, kayo po ba yun? Yes. So, yun, pag sinabi mong land use planning, ang ginagawa dyan, parang pinag-aaralan mo, it's a systematic process of determining saan yung mga lugar na dapat sa mga residential, commercial, agricultural purposes, ano yung dapat i-reserve natin for ecological purposes, no? So,
pag nakagawa ka ng plano, ito ay ini-implement mo sa pamamagitan ng zoning ordinance na Ayun. ini-issue ng local government. Kaya maririnig nyo, itong area na to, zoned yan for residential, ito zoned yan for commercial o zoned for institutional. So, tinutulungan natin ang mga local government na makagawa ng mga plano. No? And right now, because of climate change, ina-update natin, tutulungan natin ang mga local government na mag-update ng mga plano para yung climate projections, di ba? Yung mga disasters considerations or climate disaster risk assessment is integrated into their plans, both for land use and urban development. Asik, paano naman po nakakaapekto yung pagtira ng informal settlers doon po sa mga daluyan ng tubig? Lalo na po kung merong mga pagbaha. Alam mo, dahil talagang, sa totoo lang, especially in Metro Manila, talagang dahil sa kahirapan at kakulangan ng access sa affordable housing, so napipilitan yung ating mga ibang kababayan na tumira kung saan bakante. Usually, ang bakante, etong mga tabi ng ilog, di ba? Or minsan mismo sa estero, doon sila nakatira. Eh, nangyayari nga, kapag tinayuan mo yun, nababarahan mo, di ba? Yung daluyan ng tubig. So yung tubig, hahanap ng ibang pupuntahan, di ba? Minsan kayo magugulat ka, nung panahon naman 10 years ago, 20 years ago, hindi kami binabaha, pero ngayon binabaha na, di ba? So, kaimportante na kahit tutulungan natin ng mga local government, although that's very challenging, na mabigyan ng access to affordable housing yung ating po mga kababayan na nakatira sa mga informal settlements, lalong higit na sa mga danger area. Kasi sila mismo ang unang nanganganib eh. Sila mismo ang unang napipinsala kapag meron mga pagdating ng mga bagyo, pagdating ng mga pagbaha. Naalala ko, mulutang na sofa, no? Nabalita yan eh, yung MMD, naglilinis sila nung nakaraang mga bagyo sa pumping station. Merong sofa na lumulutang. So, pag hindi pala nasunod yung mga polisiya o patakaran dun sa zoning, na maaaring hindi dapat naglalagay ng bahay sa daluyan ng tubig. Kaya ang tanong po naming ASEC, ano yung mga polisiya, anong halimbawa nito or patakaran na ipinapatupad ng DSUD or ginagawa ng DSUD upang matiyak na yung mga bagong proyekto, ayan, gagawa ng bagong pabahay, may bagong project, infrastruktura, paano masisigurado ng polisiya, example po, naligtas ito laban sa pagbabago ng klima at pagbabaha? Pag pinag-usapan natin yung ligtas o siguro yung resilient na housing, kasi yung pinag-uusapan ngayon, dapat matatag ang ating bahay, ang ating pamayanan sa epekto o sa disaster na maaaring idulot ng climate change o nagbabagong klima. Unang-una, ang dalawang factor na dapat mong tingnan. Una, location. Location, di ba? So, tingnan mo, dapat wala sa hazard area, wala sa danger area. Kung wag ka magtayo doon sa mga fault line, yung malapit sa landslide prone areas, so, hindi lang sa baha, hindi lang sa baha, oo. Lindol. So sa lindol. So una yung location, no, kasi yung disaster kasi sometimes sa location pa lang ng bahay mo, parang sabi nga nila yung disaster is just will happen. It's not a matter of if, it's a matter of when. So tingnan natin sayang yung mga buhay na mawawala, sayang na ipundar. Pangalawa, yung compliance ng mga sa design standards, no. Halimbawa sa National Building Code, kasi ito nag-govern ng paano tayo dapat magtayo ng ating mga bahay, no. And then there are many other policies ang DSUD, kung ano yung tamang size ng bahay, anong tamang size ng lupa, mga setback, no. So kailangan ito na susunod, no. Pag hindi natin sunod ito, unang-una, the guidelines and the policies are there for a reason. Right. To protect us, to protect our investment, and protect others. So pag hindi mo ito sinunod, maaaring ikaw ang mapipinsala o makakapinsala ka ng iba. So importante na, sabi nga, hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Pati tayo, no, bawat isa sa atin, may responsibilidad tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Asik, marami pong Pilipino ang nagtatanong kung bakit parang taon-taon bumabaha pa rin kahit po merong mga proyekto. Paano po ito tinutugunan ng inyong ahensya? Very challenging talaga, especially in highly built-up areas like Metro Manila. Kasi nga, gaya ng nabanggit ko, ito ay years of mistakes or weakness in our planning.
and also in the implementation, lack of infrastructure, no? So very challenging ito for Metro Manila, but good thing is marami tayong mga local governments ngayon ang very active na and very progressive, and they're taking action, no, para masolusyonan ang problema ng kalunsuran, lalong-lalo na yung pagbaha. And kami sa department, ang ginagawa namin ay binibigyang tulong ang mga local government para sila magawa nila yung kanilang tungkulin. Yes. So we provide LGUs with updated policies and guidelines. May mga tools tayo na binibigay, na ginagawa ngayon. For instance, meron kaming tinatawag na ilo-launch namin very soon, yung AutoCAM or yung Automated Land Use Compliance Assessment Monitoring System, no? Itong tool na to will allow us, gagamitin natin yung satellite photos. Wow. Diba? Sa tulong ng Philippine Space Agency, meron kaming partnership with the Philippine Space Agency. Binigay nila sa amin yung satellite satellite images, and then meron naman kaming kopya ng mga land use maps ng local government. So when you superimpose those, no, makikita mo yung mga non-compliance. Hindi ka na makapagtago. So dali na mag-monitor. Kasi sa ngayon, wala kang eye in the sky, ang hirap mo makita eh. Pero ngayon, siguro very early next year we'll be able to launch that, no. Makikita mo ngayon parang ano yung non-compliance, sino yung nag-encroach. Halimbawa, ito ay agricultural land, supposedly prime agricultural land. Tapos makikita mo may nagtatayo na. Makikita yun ang satellite images. Mako-compare that. The system will flag it, no? And then we can inform the local government, and they can take necessary action para i-arrest yung mga ganung klaseng paglabag dun sa ating pong zoning. Ang galing, no? High-tech nang tayo ngayon, no? Narinig po natin, no? Yung narinig dito sa Bagong Pilipinas ngayon, ang satellite na ginagamit ng ating Philippine Space Agency ang titingin kung tama po yung mga zoning. Ngayon, Asek, paano natin masisiguro, no? Nababalitaan natin lagi yung sinasabing 4PH, yung pabahay ng ating Pangulo. Ito na nga, ayaw nating mabaha, ayaw nating mabagyo, malindol. Paano natin masisigurado na yung 4PH ay compliant dun sa ating mga polisiya na yun? Yung 4PH natin, we ensure that the projects na enrolled sa 4PH ay pumasa dun sa site suitability assessment. Ibig sabihin, wala siya dun sa mga danger areas. So that's number one. At kung meron mga na-identify na mga hazards, this will be parang addressed dahil ng mga engineering solutions. Maaari din naman yun kasi talagang maraming lugar sa Pilipinas talagang wala namang talagang zero hazard. No? So, but you have to address this with engineering solutions. Pero para sa ating mga mamimili ng bahay, di ba? Meron tayong mandato where the DSUD is also in charge of regulations. So nag-i-issue tayo ng license to sell doon sa mga development projects like housing projects na nag-comply, no? Nag-comply dun sa mga standards na sinet ng batas tulad ng National Building Code, BP 220, PD 957, and the other laws that are required of housing project developments. So kapag kaya kung bibili kayo ng bahay, siguraduhin nyo bibili lang kayo sa mga lisensyadong developers, license to sell, may license to sell. Kasi ang problema natin ngayon, maraming proliferation ngayon ng mga nagbibenta, illegal na nagbibenta, mga kolorum nagbibenta ng mga lupa. Kasi meron silang agriculture land, sabihin nila, hinahati-hati nila. Sabihin, sige, meron ka ditong, bilhin mo to, bayad ka lamang ng ganito, meron kang 300, 500 square meters, meron ka ng pag-aari dito, no? So, those are not allowed, no? Right. Those are not allowed. Kasi hindi yun dumaan sa pag-aaral, pagsusuri ng government, no, kung ito ay pumasa sa ating pong mga standards in terms of location and design. Safe po yun natayuan talaga ng bahay. Kaya mag-ingat tayo. Pag mura, mag-isip ka na, di ba? Ibig sabihin, baka may illegal yan, no? Baka ma-scam ka lang, sayang ang perang binayad mo, di ba? Yung mensahe nyo na lang po, Asek, mula sa DSUD para po sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahain o yun pong mapanganib at maaari po ba silang umasa sa relokasyon o di kaya po sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad? Mabuting balita ngayon, meron kaming expanded 4PH program na beneficiary-centered ang programang ito. Ibig sabihin, ang benefit, ikaw mismo, kung gusto mo magkabahay, maaari ka nang mamili ng bahay saan mo gustong tumira. So, may mga
projects na naka-enroll under Expanded for PH, pumunta lang po kayo sa website ng Pag-ibig Fund. Andun po yung mga projects na available. Pwede po kayong mag-apply, tingnan nyo, bisitahin nyo yung mga bahay at mag-apply po kayo doon. Doon sa 4PH program, ang priority po natin ay yung mga kababayan nating low income. So yung mga sumusweldo sa NCR, yung sweldo nila mga 47,000 envelope yung pamilya, no? So combined income na yon, no? So they can go to Pag-ibig Fund. Nationwide naman may mga socialized housing projects na tuloy-tuloy ang pagtayo, may mga commitment po sa atin ng ibang nating mga partner developers na sila isusuporta sa programang ito ng ating Pangulo, ang ating Expanded for PH program. So, asahan niyo po na may mga affordable housing na pwede po kayong ma-avail. Alam niyo po, sa katotohanan, dito sa Metro Manila, even may mga informal settlement areas na nagpapaupa. May nagpapaupa pa sila, ha? Informal na, nagpapaupa pa. Tapos ang upa nila, mga around 5,000 pesos. So napakamahal din, di ba? So ngayon, because of this program, the Expanded for PH program, may pagkakataon na pong ating mga kababayan na makabili ng bahay na sarili nila, hindi na sila mangungupahan dun sa mga, at ligtas pa, hindi na sila babaha na parang kada bagyo nagwo-worry sila, kada bagyo nalilimas yung lahat ng kanilang pinaghirapan. Ayun, no? So, ang dami natin nakuha ang impormasyon doon, no? Huwag niyong kalimutan. Maraming salamat po sa inyong oras, DSUD Assistant Secretary Mylene Rivera. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Thank you for Thank you, having Pat. us. Salamat po.